Okay? Mga kababayan, humingi ng ng tawad si Inday Sara. Basahin ko lang. Kasi binlog ko to eh. Last year, sinabi ko to sa inyo. Ang sabi ni Inday Sara, 3 hours ago, mga kababayan, hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naaayon sa batas. Ngunit kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga deboto ng Kingdom of Jesus Christ. Okay? I vehemently condemn the gross abuse of police power in the takeover of rights, but a betrayal of the trust that we Filipinos place in the very institution sworn to protect and serve us. Protect and serve? Pero ang ginagawa ng mga pulis, panghaharas? Tuloy natin sinabi ni Inday. Hindi ko rin maiwasang matanong sa sarili ko ang paggamit ko ng pangkaraniwang sarili ko ang paggamit ba ng di pangkaraniwang pwersa at di makatarungang pang-aabuso sa ordinaryong Pilipino upang maipatupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa ang akusado ay isang kilalang Duterte supporter. Sinabi ko na yan sa inyo last year pa, Dayem. Kaya nais ko ring humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro ng deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa paghihikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos Jr. noong 2022 naway mapatawad niyo ako. You deserve better, Filipinos deserve better. Last year po, sinabi ko sa inyo na nung campaign, okay, ay nakiusap si Inday ang parang nag-bridge, nagtulay para kay Pastor Quiboloy at dito sa mga KOJC members na iboto si Bangag Jr. Sinabi na rin mismo ni Inday sa speech niya na pinuntahan siya ni Bangag Jr. at ni pambansang manggagamit na si Amy Marcos, pambansang mangga. Okay? Para iboto si Marcos Jr. sa pangako nila na ituloy ang mga magagandang proyekto na nasimulan ng kanyang tatay. Okay? At sinabi ko sa inyo last year na hindi naman talaga yan sinusuportahan ng KOJC si Bangag Jr. dahil nga alam nilang addictus benedictus. Si Inday Sara, kaya alam ko sukdulan ang pagsisisi ni Inday Sara dahil siya ang lumapit kay Pastor Quiboloy na pinakiusap na bigyan ng platform si Bangag Jr. Remember the Okada debate? Okay? The Okada na may script yung ni Bangag Jr. Remember that? So, libre yun. Lahat ay ibinigay ng KOJC community, KOJC members. Libre dahil sa kasunduan na ipagpapatuloy po nila ang mga magagandang proyekto para sa ating bayan. Pero likas na taksil, traidor, ulupong, satanas, Lucifer, itong putang inang Marcos Jr. na ito at ang asawa niyang Bartek, Bangag, kidnapper, smuggler, lahat na. Ano ba ang kasalanan ng KOJC members? Kaya abot hanggang sukdulan ang pagsisisi ni Inday Sara na in-endorse nila sa inyo. Dahil hindi rin na isip siguro ni Inday Sara na ito yung mangyayari sa at kahit ako, di ba ako, 2022 pa lang, humingi na ako ng pasensya sa inyo. Kaya ako ay naging bukas ang aking mga mata at ang aking isipan na demonyo po ang sinuportahan. Yeah, nagalit sila sa hair follicle test dahil magpa-positive sila, sabi ni Ram Rami. Kaya sila galit dahil tayo ay nananawagan na si Marcos Jr. ay subject to hair follicle pulburon test. Dahil galit na galit sila sa atin, nilabas natin yung video, yung authentication, ito po yung ganti nila sa mga taong inosente. Saan man tignan ang anggulo ang ginagawa ngayon ng mga hayop na pulis niyan, na sila Torre dyan sa Davao, okay, sa mga compound ng KOJC ay paglabag sa batas at paglapastangan sa lahat ng karapatang pantao at karapatan, okay, ng mga Pilipino. Grabe ang ginagawa kaya I hope may ginagawa yung yung ating mayor, governor, congressman ng Davao, ang mga Duterte na you encourage the people para samahan yung KOJC.
Hindi kailangang marahas. It's like a revolution, peaceful revolution. Ipakita natin ilan lang ba yung pulis na mga yan? 3,000? Hindi naman yan, lalo na may mga camera, although pinagbabawalan nila ngayon, kung babahain nyo ng tao at makita ninyo yung iparamdam natin sa ating mga kapwa Pilipino, kapwa KOJC, kapwa Kristiyano, yung pagmamahal natin sa kanila dahil anytime pwede daw po silang gurgurin eh. Tignan ko baka may message si JP. Okay, wala pa. So, delikado yung buhay nila ngayon. Nakakaramdam sila ng takot. At hindi lang yun, may mga bata. Pamilya po ito. Ito ba yung gusto nyo mangyari din sa pamilya? Alam mo yung pinapakalat kasi na naratibo ng mga media katulad ng GMA7, okay? Na ang mga nakatira pa doon ang nagpupumilit pumasok. Kung di ba naman putang ina? Kung di ba naman jutang Genemes? Tinitwist nila ang balita. Binabaliktad nila ang balita na ang mga KOJC members pa ang nagpupumilit. Bahay po nila yun. Doon sila nagtatrabaho, doon sila nakatira. Hindi po sila kriminal. Hindi sila addictus benedictus katulad ni Lisa Marcos, ni Bangag Jr. at ang kanyang pamilya. Hindi sila magnanakaw. Hindi sila smuggler. Hindi rin sila kidnapper. Pero yung tarantadong Tory na ito, alam mo, may oras ka rin eh. Baka nga isa sa mga pulis yan, bigla ka na lang anuhin eh. Alam mo yung mga pulis na yan, yung kayo, mga 3,000 kayo dyan. Alam ko, against your will yung ginagawa sa inyo. Pag may isa lang naguramentado yan, at ginurgor ka, Tory, makita mo eh. I'm telling you, yung mga yan, hindi yan masasamang damo lahat yung mga yan. Napipilitan lang yan. Ano ginagawa nila ngayon, mga kababayan? Ang ginagawa nila ngayon ay pinapakita nila ang pwersa ni Lisa Tanas na hindi ka, na pag kinuha nila yung property mo ay anytime pwede nilang kunin. Hindi ba ako nagkamali? Pahirapan ng pagpasok 3 minutes ago, mga pulis nagbarikada rin sa gate sa loob mismo ng KOJC compound. Pinipigilan nila ang sino mang pumasok at lalabas, maging mga abogado ng KOJC ay hirap ring makapasok sa compound. Nakita ninyo? Bakit nila pinipigilan? Pagmamay-ari ba nila? Meron ba doon mga terorista sa loob? Wala. Etong ginagawa, kailangan nyo na dyan sa Davao na umpisahan na harangin itong mga tarantadong ito na nilalabag ang batas. Sila dapat na nagpapatupad ng batas, pero sila ang lumalabag. Kaya dapat, kaya dapat talaga bumalik na tayo sa barbaric, bato ba sa bato, ngipin sa ngipin eh. Kung pwede lang. Kasi walang gobyerno. Walang batas. Yung pera nyo, nilalamo nila, ninalakaw nila. Diba? Tapos hindi kayo pinoprotektahan. Ito ba, pagpoprotekta ba to? Serve and protect ba to? Nakikita ninyo? Isang tao lang o 2 taong hinahanap nila. Pero bubuisitin nila ang libo-libong na nakatira doon? Wala silang takot kasi nga ganito po ang epekto kapag bangag. Ganito ang epekto kapag ang iyong kapag ang tawag dito, ang namumuno ay adik.